my beloved Boss Mike Cervera. Obvious sunod-sunod yung yung mga events Kung ako yung mag-a-analyze, talaga orchestrated, calibrated orchestrated at calibrated daw. Kung si Ping Lacson ang mag-a-analyze, talagang orchestrated at calibrated itong pagkakasalansan ng mga plano ng mga destabilizer. So in other words, nung oras na yon, when she was speaking before a mammoth crowd, meron po ba talagang at that moment meron bang plano talagang magmarcha na sa Malacanang, kundi lang pinull out ng Iglesia ni Cristo yung rally? Kita nyo? Kung hindi lang daw pinull out yung rally at tumutugma sa sinasabi ko sa inyo to. Leonora Brown, denggam nga unay. Alicia Duran, denggam nga unay. Kung hindi daw, totoo daw ba na kung hindi daw pinatigil ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, eto pong rally sa INC ay may plano ba na magmarcha papuntang Malacanang? Ayan sinasabi na di ba? Yan, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Di ba nga si Sarah nakapag-ready na ng kanyang yung karamihan ng mga didis, kahit yung maliit na mukhang gasolitong direktor, yung direktor na kinusuhan ni Vic Soto, yung kakaprangot lang na kapag sinutan mo ng kulay blue, parang gasolito. At saka yung mga mababahong mga vlogger. Yung mga hindi naliligo. Mga kababayan, nagpatahi na ng Pilipinyana. Yung mga vlogger na mga mukhang gorilla. Isipin nyo na lang mga kababayan, kapag nagsuot ng mga barong yung mga yan, ano itsura? Akala mo mga kababayan, mga bodyguard ni congressman, mga goons na handa nang mawala sa mundo. Alang-alang doon sa binabantayan nilang politiko. Diba? Ganun yung mga itsura, mga kababayan ko Planado na Planado na talaga. Ito, tingnan ninyo. Ultimo si Sara Duterte. Nakahanda na. Umaasa na magsosuot na siya. Hindi nga sinuot na Nakasuot na ng barong si Sara Duterte. Naghihintay na lang na siya ay iproklama. Pala at nang maging susunod na presidente ng Pilipinas, itong si Sara Duterte, noong nagrarally ang Iglesia ni Cristo, ba't hindi pa nila itinuloy? Hindi ba? Bakit hindi pa nila iniluklok ang susunod na presidente ng Pilipinas na si Inday Sara Duterte? Correct. Napakarami nila doon sa Quirino Grandstand. Hindi ba? Higit kalahating milyon ang dumalo. Pero bakit hindi nagtagumpay? Correct. Alam nyo, mga kababayan, ang pagiging presidente ay meron niyang tinatawag na divine intervention. Hindi pwedeng dahil gusto mo lang umupo. Dahil sinasabi ng iyong magalaw na kaisipan na gusto mong maging presidente, pwede na agad. Correct. Alam nyo, nakakahiya si Sara dito, no? Alam mo yung eto na, meron ka pang press con. Meron ka pang mensahe na binabasa mo. Nanghiram ka pa talaga ng mukha ng filter. Hindi mo na tinaran yung mga vlogger mo. Pati ba naman yung mga vlogger mo, nilamangan mo. Hindi ka nagtira ng filter para sa mga pagmumukha nila.
Kinuha mo lahat eh. Hayop ka. Ayan. Ano nangyari? Abay, naghintay lang sa wala. Kakahiya, mga kababayan, nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Mangibabain. Kachat ko, yung mga taga Davao, tahimik daw yung mga tao ron. Napahiya daw kasi. Abay, birahin ninyo, ipinamalita na pala, ipinamalita na pala ng mga Duterte na magiging presidente na siya. Kapal na mukha, no? Kapal na mukha. Pinamalita na ho. Oo. Kaya nga ho, kita niyo yung mga post nila. Sabi ni Banat Bay, the end is near. Sabi nung gasolitong direktor, oo, yung mukhang gasolito pag nakasuot ng kulay blue. Ha? Sabi naman President Sara Duterte. Sabi naman nung isang bobong abogado, oo, yung takbo ng takbo, oo, ng senador, hindi manalo-nalo, si Greco. Mga kababayan, marami daw magbabaliktaran. Ayun, tina mo. Maraming nagbaliktaran, kumampi na kay Pangulo. Kumampi na kay Pangulo. Kung hindi ba naman mga iingot-ingot talaga, no? Diba? Oy, pobre, buti na lang dumating ka. Sabi rito ni pobre, Boss, pa-shoutout po kay Norman Mangusin. Si Kulaong ba? Oy, Kulaong, natandaan mo ba ako? Ako lang naman yung nagpangalang sa'yo niyan. Ako ho yung nagpangalan kay Norman Mangusin na Kulaong. FLM ka pa. Kulaong pangalan mo. FLM. Wala na ho yan, mga kababayan. Isa pa yan. Ayaw nyo akong paniwalaan. Noong ko pa sinasabi. Bobo, tanga, maniniwala dyan sa pangit na yan. Diba? Para sa ito, pobre. Saan ka naman nakakita? Nang kabayong mukhang tao. Yan bobo na lang talaga yung maniniwala dyan. Biruin ninyo. Kabayong wangis tao? Hindi ko naman sinasabing kamukha ni Libayan yan, Pero pag pinagtabi nyo yung mukha ni Libayan at saka ni Norman Mangusin, parang mga kababayan, parang pinagbiyak na kabayo sila. Ay, thank you naman, pobre, makakapag-yosi na ako. Yan, mga kababayan ko. At saka, paano ito? Paano itong mga ito? Itong mga bobo na mga DDS, hindi magkakasundo-sundo, Hindi ho, Kilala nyo ba si Boy Lighter? Oo. Yung Boy Lighter, nagre-reklamo. Ayaw nang mag-rally. Sabi ng Boy Lighter, yung payatot na hindi na natutulog, kakarali. Yung kabak-to-back ni Malakechan Panot. Kilala nyo si Boy Lighter. Wala na ho. Galit na galit. Pinagmumura na ho yung mga organizer nila. Sabi, kami, nahihirapan dito, mga, ina nyo, gano'n. Sabi, kapag ka nagtagumpay, akyatan kayo sa entablado, mga, ina nyo, gano'n. Tapos mga kababayan ko, okay lang yun, Leonora Brown, Tapos, sabi, kami nahihirapan dito, okay ninayo. Tapos, tulak kayo ng tulak. Kapag nagkagulo, kami yung naiipit, okay ninayo. Ganon galit na galit. Wala na. Hindi nyo kaya, maniwala kayo. Huling barahan nyo na yun, rally nyo na yun. Huling barahan na nila.
kung may magrarally man sa mga susunod na araw, galit din sa mga Duterte ang mga yan. Oh. Yun ang lalaki mata. Oh. Espaltos, thank you naman. Oh. Wala ka bang isa-shout out? Diba? Hindi na nagkagulo-gulo na sila. Bukod doon. Etong UPI, eto namang grupo ng mga general. Abay, nagkaaway-away pa. Sino? Itong si Malakechan Panot. Si Celes. Si Celes, mga kababayan, inaway-away nila. Eto lang yan. Mapapamura na ako, pero yung isip ko talaga mapapamura na ako Ayusin nyo muna yung nasa hanay nyo. Kayong mga DDS, kayo hindi na nga magkasundo-sundo. Biruin mo yung hindi magkasundo-sundong grupo, gusto nila ayusin tong gobyerno? Baka pag nakakita to ng mga pera, mga kababayan sila magkagatan no? Ayan Sino? Si Celes. Hindi siya, sinama ng mga general, Yan, Si Eric Celes. Itong DDS na ito na red tagger, si Eric Celes, nagkalat nung rally ng mga DDS doon sa EDSA People Power Monument, November 16. Si Eric Celes kasi, yan yan po, kalbong mukhang tarugo. Ito, yan po yung Celes. Yan po yung kalbo na mukhang tarugo. Ano sabi? Hindi siya kasama dun sa United People's Initiative. Ang nag-organize ng rally sa EDSA PPM, United People's Initiative, yung mga retired na mga generals, mga military officials. Tapos nandun siya sa EDSA Shrine. Paano tatatlo? Apat lang sila. Kita nyo, mga kababayan ko, yung grupo ni Celes, pinakamarami 5. 3 doon, mga vlogger pa. Siya yung magsasalita. Yung isa, mga kababayan, tagapalakpak. Yan sila, mga kababayan ko, sila. Itong mga nananawagan ng pababay si Pangulo, sila nga hindi magkasundo-sundo na Diba? Kukunti lang yan. Kailangan magmukhang marami para naman yung talent fee. Diba? Kailangan yung talent fee, mga kababayan Tama, mali. Tama, mali. Yun. Kaya kailangan may pakita niya, dami namin dito, gagamitin niya yung mga nagrarally kasama ng mga general. Kahapon nagmarcha sila. Dating nila doon, hindi sila pinapapasok. Galit si Celes. Ang EDSA daw ay para sa mamamayan. Kita nyo, sila nag-aaway. Galit na galit daw tong kalbo na to na mukhang tarugo. Gagalit, ang EDSA daw para sa lahat. Umusod ka. Mahaba naman yung EDSA. Tama, mali. Ang haba-haba ng EDSA na yan. Mula sa monumento hanggang doon sa MOA. Ganyang kahaba yung EDSA. Tama? Hindi. Kagagaling-galing lang ng konti kaya nakakapag-live tayo. Tama ba, mga kababayan ko? Hanggang monumento, hanggang doon sa MOA. Yan ang EDSA. Bakit pinagsisiksikan mo sa kanila, kalbo? Paano kukonti nga lang sila? Kukonti. Effective yung, nasaan na yun? Yung aking, oregano. Di ba? Kukonti lang mo sila, kailangan may pakita niya na marami. Kasi pinapasa kay Kibuloy Kibuloy, marami akong tao. Dagdagan mo na yung 1 million kada buwan ko. Ay, grabe, Grabe sila talaga. Ayaw siyang papasukin kasi ang panawagan niya, ang EDSA daw ay para sa mamamayan. Ayaw siyang papasukin kasi ang panawagan niya, BBM or Marcos resign.
Nako. Ay siya, ayaw nga ng mga organizers ng ganung panawagan kasi nangako sila na hindi dadalhin ng ganung panawagan. Yun, galit si Eric Celes, nagwawala. Nagwawala pala eh. Ding Cristina Sordelia, thank you naman po. Ha? Grabe no, mga kababayan ko. No? Kita nyo, nagwawala ho yung kalbo. Inaaway yung kapares niyang sumisigaw, mga kababayan, ng pagkakaisa daw. Nga sila, mga kababayan, nga. Kaya ho, wala talaga. Balik natin dito. Ang ginawa ng pamunuan ng INC, di ba? Hindi nila pinapapasok yung may mga BBM resign. Kaya ang ginawa from the very beginning. Kita nyo, pinagtabuyan daw talaga yung mga DDS na lalabing 8 kasama Anino na mga nagpo-protesta mayroong kasamang placard na BBM resign daw, mga kababayan, hindi nga ho pinapasok sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pinagtabo yan. Para bang nagtataboy ng aso, mga kababayan nyo, shoo! 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 Parang yung lolo ko nung araw, pag nagtataboy ng aso, anak ti Diablis ka nga, aso nga! Kininam nga aso nga, nagtangkan taulong nga aso, ay, shoo! 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 Pangkamanan ni time, bilag ko nga maisal! Diba, ganun yung sa atin, ano? Show! 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 Ganun. Ganun no? Ganun sa atin, no? Na anak ti Diablis nga ason, tamanan na panan, taimbilag ko nga pagayan. Bimangir manan! Apan naman na pananan, dagati maes nga imbilag ko. Naalala ko yung lolo ko pag nagbibilad ng mais tsaka ng mga pala. Di ba? Laging yun eh. Ano to? Sino itong tumatawag na ito may FaceTime? Dali nga. Ano yun? Ano to? Sino to? May nagpi-FaceTime eh. Mukhang nahack na yata itong aking ano. Nahack na ba itong aking cellphone? Diba? Dali, sabihin ko lang, naka-live ako. Dali. Sabing BBM resign, sinasabi niya, umuwi na tayo. Yun din yun eh. Ano ba sinabing pag umuwi na, pinauwi niya na, resign niya. So siguro, nabasa rin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na although nakakublido sa salitang umuwi na tayo, BBM resign din yun eh. Kaya siguro yun ang naging dahilan din kung bakit napaagang pagka-pull out, di ba? Kapag 3 araw. Mas alam nyo yun kasi alam nyo naman nangyayari sa loob sa inyo eh. Si Saldico ho, anong info ninyo, intel ninyo, Senator Ping? Alaka, ito na si Saldico! Maring Ana, thank you naman. Meron akong ganyang alak tulad sa'yo. Thank you Maring Ana, thank you. Grabe tawa ko. Sige, tumawa ka lang ng tumawa. Yung ka-meeting ko sa may Shangri-La, tumatawag na. Hindi yata alam na naka-live ako, ano. Sige. Oy, naka-live ako. Mamaya ka na tumawag, ha. Nasa kabilang may mga chismis kasi na ito'y naabot na ng DDS. Kita nyo? Si Saldico ay nangambing bahay na. Si Saldico ay naging DDS na talaga. DDS na daw ho, si Saldico. Ayan hindi ako may sabi niyan.
Yung kayang idol nyo, baka maging DDS din yan, ha? Ah, hindi kaya yung idol nyo maging DDS din? Ah. May balita pa nga, nababalik eh. Babalik na daw si Saldico. Mga kababayan ko, ako tingin ko, kung uuwi na si Saldico, wag na, mga kababayan. Delikado si Saldico. Delikado si Saldico. Babalik eh. Babalik eh. Babalik dito. May balita pa nga, nababalik eh. So, itatiming din siguro na kung talagang totoong babalik, tatiming nila. Pero may problema siya pag bumalik siya. Kasi nagpapal na ng information ang ombudsman sa Sandigan Bayan. So, in a matter of days, lalabas yan siya ng warrant na walang bail. Nako, umuwi ka na, Saldico. Umuwi ka na, Saldico. May nag-aantay na sa yung warrant of arrest. Di ba? Mga kababayan ko, pauwi nyo na si Saldico. Para nang sa ganun, kita mo, kukunti nga lang yung nagla-like, nagre-reklamo si Syndicate. Kayo naman, inuunan nyo lang yung tawa-tawa dito. Alam ko namang masaya kayo. Yung mga DDS nga, tuwan-tuwa rito eh. Pero sana naman, ibigay nyo na yung isang like lang naman. Isang share, ganon. Sa mga hindi pa nakasubscribe para updated kayo kakatawa, subscribe na. Hindi na siya uuwi ngayon kasi pag umuwi siya kulong. Kulong yan pag umuwi. Mga kababayan ko, yan po ang mangyayari, makukulong talaga si Saldico. Pero mga kababayan ko, tawag ng tawag mo yung kausap ko. Pwede bang bitinin ko muna kayo, ha? Bitin lang muna. Mamaya babalik po ako. Promise. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ngayong tanghali, ngayong hapon. Kita-kita po tayo muli. Opo. Our beloved Boss Mike Severa.